Ang huling bulaklak ng demonyo. Ang tawag ng kadiliman. Sa gitna ng isang gabi, sa daigdig ng mga demonyo, naramdaman ni Denise ang kakaibang enerhiya, malamig, mabigat, at tila humihigop ng liwanag. Ang mga puno sa paligid ay tuyo, at ang lupa'y parang patay. Denise. Ibang klase ito, parang mismong kamatayan ang humihinga rito. Sa gitna ng dilim, isang tinig ang bamulong, mababa, basag, at puno ng kasamaan. Kurama, o dapat bang tawagin kitang Denise? Ilang kaluluwa na ba ang niligtas mo, pero ilan na ang sinira mo noon? Lumabas mula sa anino ang isang nilalang, Kuruzen, isang demonyong itim na tila gawa sa usok at dugo. Ang kanyang mga matay pula, at bawat galaw ay nag-iiwan ng abo. Ako ang anino ng lahat ng demonyong pinaslang mo. Ako ang kabayaran ng iyong nakaraan. Agad na binunot ni Denise ang kanyang rose whip. Ngunit sa bawat hagupit, naglalaho si Kuruzen at muling lumilitaw sa ibang direksyon. Ang paligid ay tila nababaluktot, parang isang bangungot na walang wakas. Hindi ko siya tinatamaan, parang hangin lang. Hindi mo kayang saktan ang sarili mong takot, Kurama. Sa isang iglap, lumabas mula sa lupa ang mga kamay ng mga aninong nilamon ni Kuruzen, mga mukha ng mga demonyong dating pinaslang ni Denise. Isa-isa silang humawak sa kanya, pilit siyang hinihila pababa. Hindi na ako yung halimaw noon. Ngunit hindi na siya nakagalaw. Naramdaman niya ang malamig na kamay ng nakaraan, at ang bigat ng mga kasalanan niya. Habang unti-unti siyang nilalamon ng mga anino, isang puting liwanag ang bumalot sa kanya. Ang mga mata niya ay naging pilak, at ang buhok niyang pula ay nagmistulang pilak din. Bumalik ang anyo ng Yoko Denise, ang matandang demonyong tagapagpana ng mga bulaklak ng kamatayan. Kung anino ako ng nakaraan, hayaang ako mismo ang magpahinga rito. Kumalat mula sa kanyang kamay ang libu-libong talulot ng rosas, ngunit imbes na pula, kulay itim. Death Bloom, ang bulaklak na sumisipsip ng buhay sa bawat hinahaplos nito. Ngunit may kapalit. Habang tumitibay ang bulaklak, unti-unti ring kinakain ng sariling enerhiya si Denise. Ang balat niya'y nagbibitak, ang dugo'y parang apoy. Kuruzen, kahit manalo ka, mamamatay ka rin sa sarili mong kapangyarihan. Sa gitna ng pagputok ng mga rosas, tumigil si Denise. Nakatutok sa kanya si Kuruzen, sugatan ngunit nakangisi. Denise, kung ang kapangyarihan ng dilim ang dahilan ng lahat, gagamitin ko ito para tapusin ang dilim mismo. Kinuha niya ang huling talulot, isang puting rosas na nagmula sa dugo at espiritu niya. Ito ang Rose of Rebirth. Itinusok niya ito sa dibdib ni Kuruzen. Sumabog ang liwanag, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng anino. Ngunit bumagsak si Denise. Ang kanyang katawan ay halos abo na. Ang mga mata niya'y unti-unting nagsasara. Si Denise, ay nagwika. Eugene, Alfred, Vincent, pasensya na, mukhang dito na matatapos. Ngunit bago tuluyang mawala ang malay, may isang tinig na dumating, ang tinig ni Eugene. Hindi pa tapos yan, Denise. Hindi ka pa pwedeng mamatay, kailangan ka namin. Ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Nagising si Denise sa isang kagubatan. Ang mga rosas sa paligid ay puti, simbolo ng kaligtasan. Wala na si Kuruzen, ngunit may bakas ng anino sa lupa, bilang paalala ng kanyang nakaraan. Hindi mawawala ang dilim, pero hanggat may isang taong handang maniwala sa liwanag, may pag-asa pa. Lumakad siya palayo, dala ang isang puting rosas sa kamay. Hindi na bilang halimaw, kundi bilang tagapangalaga ng mga kaluluwa. Ang tunay na lakas ay hindi sa kakayahang pumatay ng dilim, kundi sa pagpiling manatiling tao kahit sinus ilaw ka na nito.